through our pastor, Panginoon. Salamat po sa pag-ibig mo sa amin. Salamat dahil nandito kami, Panginoon, at nakasurvive, Panginoon. At kaya kami nandito dahil araw mo ngayon, Panginoon. Araw mo ngayon, Panginoon. Wala nang iba, Panginoon. Kaya binabalik namin ang lahat ng pasasalamat po sa iyo at binawelcome ka namin, Banal na Espiritu, sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming kailangan natin isabi ng Amen! Dahil kay buti ng Diyos sa atin. Ng Diyos sa atin. I-receive mo natin. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa iyo. Let us declare. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa Kanya. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa atin. I-receive mo natin. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa atin. Amen. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa iyo. Hallelujah. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa Kanya. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa atin. Ipalakpak! Ipalakpak ang kamay at ating ikawan. Sabayan mo lang inda at sumayaw-sayaw. Ipahayag mo kapatid na kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa atin. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa atin. Amen. Let us declare. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa iyo. Hallelujah. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa Kanya. Let's declare. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa atin. Ipalakpak! Ipalakpak! Kamay at ating ikawan. Sabayan ilang kanya-kanyang sayaw to. Sayaw-sayaw. Ipahayag mo kapatid na kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa atin. Kahapon po sa conference, meron doon na special number. 77 years old. Grabe. Lola, special number po doon sa convention. Kaya sabi niya, habang siya nabubuhay, asasiyaw sa Panginoon. Kaya ang ginagawa ng Panginoon, pinahaba mo yung buhay niya. Sino gusto umabang buhay? Sumayo ka sa Diyos! Sumayo ka sa Diyos! Kaya kung gusto umabang, masasiglaan nyo. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa atin. Amen. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa iyo. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa Kanya. 2024, una na magpapala sa pamilya mo. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa atin. Ipalakpak! Ipalakpak ang
2024 na po. So, kailangan maglingkod tayo sa Diyos hanggang kahit may buhay, may lakas. Amen? Marami ka sa mga beses maglingkod sa Diyos hanggang sa pinis tayo. Amen! Let us declare, wala imposible. Walang imposible sa ating Diyos. Sa ating Diyos. Kaya-kaya na gawin lahat. Kahirap sa tinig mo, kahirap ng buhay. Pero walang imposible sa ating Diyos. Walang imposible. Walang imposible sa ating Diyos. Yes. Kaya-kaya na gawin lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay. Pero walang imposible sa ating Diyos. Kaya-kaya ni Jesus. Kaya-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo. Sa'yo inasam. Higit pa sa'yo. Ibibigay ng Diyos. Pagkat pangako niya noon. Sobra-sobra ang pagpapalay sa kabila. Ang pangako ng Diyos ay totoo. Totoo ba? Sabi ko sa'yo ba? Walang imposible. Walang imposible sa ating Diyos. Amen. Kaya-kaya na gawin lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay. Pero walang imposible sa ating Diyos. Kaya-kaya niya, kaya ni Jesus. Kaya-kaya ni Jesus na ikaw ay magpalain. Higit pa sa'yo inaasam. Higit pa sa'yo ibibigay ng Diyos. Pangako niya totoo. Sobra-sobra mapapalay ang gawin na. Kaya-kaya ni Jesus. Kaya-kaya ni Jesus na ikaw ay magpalain. Yes, higit pa sa'yo inaasam. Higit pa sa'yo ibibigay ng Diyos. Pagkat pangako niya totoo. Sobra-sobra Moderasan! Moderasan! Kaya-kaya ni Jesus! Kaya-kaya ni Jesus na ikaw ay magpalain. Higit pa sa'yo inaasam. Higit pa sa'yo ibibigay ng Diyos. Pagkat pangako niya totoo. Sobra-sobra mapapalay ang gawin na. Sobra-sobra. Sobra-sobra mapapalay ang gawin na. Sobra-sobra. Sobra-sobra mapapalay ang gawin na. Tinatanggap namin, Panginoon, kaya umaga o Diyos, ang lahat ng pagpapala mo sa amin, Panginoon. Iba't ibang bagay, iba't ibang sitwasyon, Panginoon, and we receive it, Lord, in the name of your Son, Jesus Christ, Panginoon. Salamat sa mga pagpapala mo, Panginoon, sa mga kaibigan mo sa amin, Panginoon. Maaaring minsan, magdisgrasya na kami, Panginoon, pero ang iyong anghel na pinadala, Panginoon, ang ligtas sa amin. Hindi namin alam, Panginoon, ang aming nagagawa sa bawat araw na ikaw nag-iingat sa bawat pamilya namin, Panginoon. Mapahamak na sila, pero ikaw nagpadala ng anghel para iligtas ang aming pamilya, Panginoon. Kaya ang lahat ng inyo, pinasalamatan namin this
this morning, Panginoon, ibinibigay namin lahat ng puso para sa iyo. Salamat po dahil kami wala sa balik ng karamdaman, Panginoon. Yung iba sa amin, pinagaling mo, Panginoon, sa balik ng karamdaman. Nagpapasalamat po kami, O Diyos. Kaya ngayong umaga, Panginoon, makinig po muli niyo sa aming harana sa iyo, O Diyos. So, ibig sabihin po, nandito ang Panginoon Diyos, ang kanyang presensya, lalingin tayo sa dalawang tatlo. Kaya sabihin po natin sa kanya, na buong puso ito, makitingin po siya ngayon. At may gagawin siyang bago sa bawat buhay po natin. Paglabas natin dito. Sa'yo ako ay laging sasama. Papurihan ka, puso at isipan, buong lakas ng buhay, aking ialay sa'yo, Diyos. Purihin ka,
Sabay-sabay tayo, kasama na natin mga instrumentalist. Purihin ka! Purihin ka! Bilang po natin, ang numbers po natin. Talagang itinalaga ng Diyos na tayo lang ang mga tao sa oras na ito, sa Sunday na ito. Kaya habang nakalagay po ang mga kamay sa dibdib, sabihin natin sa Kanya na nakikinig ngayon ang ating kabanal-banal ng Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Sabihin natin sa Kanya, sa habang panahon, ako ay sasamba. Palakpakan natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Papapunan po tayo. Maaari po ba magsitayo bawat sa pagbasa ng salita ng Diyos? Ang pagbasa ng salita ng Diyos sa aklat ng Roma, chapter 15, verse 1 to 6. Tayo'y malalakas sa paniniwala ay dapat tumulong sa mahihina at huwag ang pansariling kasiyahan lamang ang ating isipin. Sikapin natin lahat na itanuyod ang kapakanan ng ating kapwa para sa kanyang ikalalakas, sapagkat maging si Kristo man ay hindi nagrangal ng sariling kasiyahan, subalit nagpaubaya tulad ng nasusulat. Ako ang binagsakan ng mga pagalipusta na sa inyo pinapatama. Ano bang nasa kasulatan noon, panguna, ay nasulat sa ikatuto natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan, ay magkaroon tayo ng pag-asa. Ipagkaloob nawa ng Diyos na Siya nagbibigay sa atin ng katatagan at lakas ng loob na kayo'y mamuhay ng may pagkakaisa ayon kay Kristo Jesus. Upang sa gayon, magkaisa kayong magpupuri sa Diyos at ang Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Ang pagbasa sa salita ng Diyos. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Sabi mo, salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. Ako'y nakaisa ninyo. Ako'y nakaisa ninyo. Sa gawain ngayon. O sa pagtitipon ngayon. Praise God. Kasi alam niyo po, kailangan pagpasok natin dito, tayo ay masaya. Tayo masaya makiisa sa gawain ng Diyos. Amen? Kasi buong-buo ka. Walang sira. Walang pilay, no? May pilay, nakakalakad pa rin. Kumpleto ka. Nasa katawan mo. Kumpleto, mayroon kang tainga, mayroon kang mata, mayroon kang ilong, at mayroon ka rin bibig. So, makita natin, isang katawan, buong-buo ka. Sabi
Praise the Lord. Makita natin ang Diyos ay laging kasama natin. Hindi nagkukulang ang Diyos sa atin. Pero sino ang nagkukulang? Yan. Bakit minsan tayo, mayroong akong nadinig kahapon, mayroong nakakainis. Yung nakakainis, 5 nakakainis. Pero isa lang muna yung kukunin ko kasi mahaba. Ano yung number 1? Mga audience. Sino ang late ngayon? Walang late. Alam niyo po, sa pagiging late natin, ay marami nang nawawala. Di ba ba? Halip na kung may time ka, makakapag-share ka, makakapag-encourage ka, masaya kang nakakausap yung mga kasamahan natin sa church. Kasi isang linggo, yung iba 2 linggo, yung iba 3 linggo na hindi natin nakakasama. Paano natin mapapanatili ang ating pagmamahal, pag-ibig, o relationship sa ating mga kasamahan kung tayo rin ay walang ibinibigay na tama panahon. At ito na nga dapat sana yun. Kasi ang time nito, ang araw na ito ay talagang araw ng lahat ng pagtitipon ng mga hiniran ng Diyos. At lahat ng nakakilala sa Panginoon. Kasi ang araw na ito ay binigay ng Diyos sa araw ng pamamayan katulad din ng ginawa niya. Nang likhain niya ang buong mundo, ang buong salibutan. Kaya kailangan tayo bilang mga mananampalataya, mayroon tayong unity o pagkakaisa o kasunduan na ang oras natin ay ating pinahahalagahan. Amen? Sino gusto na pahalagahan natin yung oras natin? Ayan, sinabi niyo yan. Kailangan talaga ang oras natin kasi po, ilang oras lang tayo nagsasama-sama. Hindi naman yoko tayo magbabantayan dahil pag nandito kayo, pag oras na lang natapos ang gawain, para kayong mga iniihan na parang may mga sa puwet. Kasi, may kausap ako, may gagawin ako. Kasi ganyan, oras ko lang ganito, oras ko lang ganito. So, hindi natin na ibibigay yung the best na paglilingkod natin sa Panginoon itong araw lang naman. Halos karamihan dito ay pag Sunday lang po. Pero dapat po sa atin ay yung araw, pag sinabing araw ng pamamahinga, ibigyan na natin yung araw ng pamamahinga na yun. Ay sabi nga sa Bible, kahit kalabaw, no? Kahit mga hayop. Tayo naman, mas mataas ang antas ng pagkalikha sa atin ng Diyos. Hindi ka ba masaya na kung sa araw ng pamamahinga natin, nagsasama-sama tayo, nakakapagpalakasan, kung mayroon tayong burden o kabigatan sa ating puso, mayroon tayong mga tao na kung saan mga kapatid na pwede natin paghingahan para naman makatulong sa iyo, makagaan sa damdamin, sa isipan, sa buhay mo o sa isip mo na hindi ka nabibigatan o nabibigatan sa sarili mo. Kasi para magkaroon tayo ng peace of mind o kapayapaan sa buhay natin na huwag mong sarilinin yan. Walang nabubuhay sa sarili. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Kung makita natin walang nabubuhay sa sarili, kailangan kung mayroong kapatid, bilang kapatid sa kapatid, isang katawan kay Kristo. Bakit sinabi isang katawan kay Kristo? Bakit? Kasi tayo po ay iisang tinanggap natin sa Panginoon. Isa ang Diyos natin tinanggap at isa ang Diyos natin tagapagligtas. Dapat nga lang, iba-iba po tayo ng pagkagamit ng Diyos sa bawat isa. Kamay ka, ilong ka, ikaw ay ibang kaloob na mayroon ka. Amen. Praise the Lord. Kasi ang Diyos ay nandyan na hindi siya nagkukulang sa kanyang mga hinirang. Example
nakita ng Diyos kung paano ko katapat, kung paano ko naglilingkod sa Kanya, kung basan, inalis na sa akin halos lahat ng paghihirap. Bakit? Sumunod ako sa Kanya eh. Yung nais niya, sinunod ko, ibinigay ko na ng 100% yung sarili ko sa Kanya. Kahit po ikamatay ko. Nakita ng Diyos yun kung paano halos ang aking pinapahalagahan, number 1 at priority ko, siya sa buhay ko. Kahit kailangan ako ng family, Jesus first sa buhay ko. Alam niyo, nagkakasakit din sila, kailangan din ang kalinga ko. Pero Jesus pa rin ang nasa isip ko. Iiwanan ko sila at nakipupunta ako ang gawain ng Diyos. Kahit pagod na ako, hindi ko inisip na kaya ko, na aking napapagod. Ang inisip ko, kaya ko ito. Dahil ang Diyos na aking tinanggap ay, ano? Sino? Si Kristo. Kaya naman, tayo, bilang hinirang ng Diyos, mayroon tayong pagkakaisa sa Panginoon. Huwag natin isipin mayaman siya. Huwag natin isipin mahirap siya. At sa Diyos, ang tingin ito, pantay-pantay tayo sa harap ng Diyos. Kaya alam po, pagdating na sa ganito, hindi tayo pantay-pantay. Bakit? Yung ilong nga dito nakakapit. Yung tainga dito sa gawin na yan. Yung bibig dito, yung kamay nandito, at yung paa nasa baba. Talagang ganun din po sa church. May pastor, may assistant, may ministry na kanya-kanya dito. So, pero yan po ay iisa kanino? Ito po ay isang katawan sa Panginoon. Kaya sa pagkikipag-isa natin sa Diyos, huwag kayong aalis o tatanggal sa puno na nakakabit. Kasi kapag ikaw ay nawala sa puno, ano mangyayari sa'yo? Saan itatapon? Kapag natuyo. Kaya po tayo ay sa Panginoon, tayo patuloy at patuloy tayo maglingkod sa Diyos. At yung meron tayong ginagawa sa Catholic Church, huwag mong isipin na yun ay ginawa kay Pastora o ginawa kay Pastor Jojo o kila sister o sa mga leader. Ang paggawa sa church, hindi dahil sa si Pastor, si Pastora. Ang paggawa sa Diyos, ginagawa mo yun dahil kanino? Ayan, ginagawa natin yan dahil kay Kristo na nagbibigay ng buhay, kalakasan, biyaya sa atin. Kaya ako, kahit pastor, nakita ninyo. At patutuko sa inyo, nakikita ng lahat ninyo. Kapag kaya mo rin lang, at wala akong nararamdaman, hindi ko na kayo kailangan tawagin para ipaglinis din ang church. Gagawin ko yan. Kung kailangan, tabasin ko yung mga ano dyan, tatabasin ko kung kailangan. Kung kaya ko po. Pero po ako, bilang katawan, at sabihin na rin natin minsan ay kahit makina, kahit puno rin, dumarating doon yung nalalanta at dumarating din po yung nangihina or natutuyo. Minsan din po ganoon din ako, yung katawan ko, lupa. Ano? Nakakaranas ng panghihina, nakakaranas ng sakit. Kaya, minsan kumakabog ang dibdib ko. Buti ang Sister Tina. Praise God, thank you. Hallelujah. Kaya po, ang Diyos ay nandyan lagi sa atin, naka-monitor sa atin bilang mga anak niya. Hindi man siya nasasalita sa atin na nadidinig actually ng tenga. Pero handito ang kanyang mga salita na araw-araw na ginagamit natin para po nakikinig tayo kapag tayo nagbabasa, madidinig natin yung tinig ng Diyos. Alam natin kung ano nilalakad natin sa buhay. Kaya makita po natin, tuksan po natin ang ating Bible sa Romans chapter 15, verse 5 to 6. The Spirit of Unity, the title sa mga believers. Ipagkaloob gawa ng Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng katatagan at lakas ang loob na kayo'y mamuhay ng may pagkakaisa ayon kay Kristo. Kayo'y mamuhay ng may pagkakaisa kay Kristo upang sa gayon, nagkakaisa kayong nagpupuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Panginoon, salamat sa mga salita na ito na nawa po ay maipamuhay namin, mabulay namin, makita natin kung ano ibig iparating, Panginoon, ang salita na ito sa
gamitin niyo po ang iyong lingkod upang sa kanilang pakikinig, hallelujah, makapulot at makakain, magbigay kabusugan sa bawat isa ang mga salita na ito. Ano man pong spirit ng hadlang sa aming pag-aaral ay hindi makapapanay sa pangalan ni Jesus. Amen! Ang salita na ito ay magbigay ng kabusugan sa bawat isa sa atin upang ang katawan naman po natin ay lumusog spiritually. Ayoko na lumusog na yung lumaki. Gusto ko ganito yung sumiksi ako. Ayoko ng katawan na parang natatawa si kumare. Talaga naman po, sobra na yung katawan ko sa laki. Kailangan naman lumaki sa akin at lumawak yung spiritual na pamumuhay ko. Amen! Walang mataba! Praise God! Ang mataba! Praise God! Alam niyo po, masarap yung buhay na nakakunik sa Panginoon tayo nagkakaisa, di po ba? Sino ba yung nagbibigay ng loob ng bigay, nagbibigay sa atin ng lakas ng loob na mamuhay ng may pagkakaisa ayon kay Kristo? At paano po ba tayo bilang mga mananampalataya? Hallelujah! Kailangan po tayo po ay magkaroon ng pagkakaisa. Kaya, binigay ko po yung title, The Spirit of Unity. Saan? Sa mga believers. Sino ba ang believers dito? Amen. Ayan. Kailangan na mga mananampalataya ay magkaroon ng pagkakaisa. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Kailangan natin yan. Kasi ang Diyos ay yun ang nais para sa atin. Paano? Ang tanong, paano ba? Paano tayo magkakaroon ng pagkakaisa? Bilang mga mananampalataya, tayo ay tinawag sa isang katawan. Katawan ni Kristo. Ako ang katawan na nagbibigay ng kalakasan. Ako ang isang katawan na inyong na naglilita sa inyo. Ako ang Diyos. Noon, ngayon at magpakailanman na hindi nagbabago. Ako ang humirang sa inyo. Hindi ako ang hinirang ninyo. Ang sabi ng Diyos. Kaya kung makita po natin, paano tayo magkakaroon ng pagkakaisa? Bilang mga mananampalataya, tayo ay tinawag sa isang katawan. Una, makita po natin na dapat tayo magsikap. Sabihin mo sa tabi mo, dapat tayo magsikap. Para sa pagkakaisa sa ating mga sarili sa lahat ng bagay. Magkaisa sa lahat ng bagay. Bakit? Lalo na bilang mga mananampalataya, mayroon tayong dapat pagkakaisa sa lahat ng tinatayuan natin, lalo na sa ating bilang mananampalataya at isang katawan kay Kristo. Dapat alam mo kung paa ka. Dapat kung kami nga, kamay ka, pero nakakunik ka sa katawan. Ganon din sa puno at ganon din sa espiritual. Marami tayong ginagalaw ang isang katawan na marami tayong bahagi at marami tayong ministeryo na kanya-kanyang hinahawakan. Makita natin, kaya nga nagkakaisa, nagkakasundo kasi ikaw kay Pedro, ikaw kay Juan, ikaw sa ulo, ikaw sa paa, ikaw sa kamay. Pag nagkasama-sama, nagtutulong-tulong. Pag kumilos yan at gumawa yan, tayo po ay nagkakatulong-tulong, nabubuhay at lumalakas yung katawan. Tama po ba? Ang katawan natin sa Kristo at yung iglesia natin. Kung tayo po ay nagtutulong-tulong, kung tayo po ay nagkakaisa, at walang naaargado. Kasi, kung halimbawa po, ang kumikilos lang sa atin ay isang kamay. Diba itong kilos ng kilos, ganyan ang mangyayari. Ganyan ang mangyayari. Ayan. Ganyan. Puro, na hindi timbang. Hindi timbang. Tama po ba? Hindi timbang ang mangyayari. Kung tayo ay isang one body, one soul, one mind, one spirit, kung tayo po ay nakikiisa sa gawain na ito, o bilang isang katawan, isang bahagi ka, yung katawan, hindi dapat puro kamay ang kumikilos. Tama po ba yun? Hindi puro isang kamay lang ang kumikilos. Dapat kumikilos yung kamay, kumikilos yung paa, kung ano yung mayroong kang kaloob o ministry, dapat kumikilos. Hindi patay. Yung pong spirit na walang aksyon or gawa, ano? Oh, yan. At kapag yung paa mong isa ay hindi kumilos, tandaan mo, mamamagayan. Bakit?
wala. Inalintulad ko lang po yun sa iglesia natin. Hindi po pinapatamaan at talagang sinasapul. Ano po yung example po yun? Malalim ba yun? Hindi naman, no? Bababog lang, di ba? Nakukuha niyo po pwede po sabihin. Okay? Hindi po literal na kamay at paan niyo yun. Ano po yun? Yung gawain. Kasi po dito sinabi ng Panginoon isang katawan. Ibig sabihin po, yung katawan maraming bahagi. Doon lang po yung example. Ganon din sa iglesia natin sa church, may iba't ibang ginagawa po. May iba't ibang ministry na hawak. Yun po yun, ang ibig sabihin. Hindi ko po sinabi tayo bilang. Talaga naman. Hindi naman po. Pero mahalaga po, masaya kayo, mataba, nakakalakad, yun po, praise God. Yun po, ibiyaya na rin sa Diyos na hindi kayo natakumang na masyado. At tinan nyo, sino masasabi pag may nakakita sa inyo na may sakit kayo, na paralytic mo? Walang pinagbago lalo yung bibig. Maganda pa rin, tumaba pa. Kaya, ayan. Kaya po, hinalintod lang po, pero hindi po actually, yun yung katawan. Sa isang iglesia lang po. Ayan, for your information. Kaya bilang mananampalataya po, dapat po tayong magkaisa sa ating sarili, sa lahat ng bagay. Pag sinabi doon, specific, sa lahat ng bagay, na ano yung magagawa mo bilang kaisa ka sa Panginoon, sa lahat ng bagay. Kailangan mayroon kang ginagawa. Hindi naman iba-iba naman talaga yung kaya mong gawin eh. Tingnan nyo lang. Mag-isip kayo, tingnan nyo sa iglesia, ano ba yung mga ginagawa nyo? Di ba, iba-iba kayo? Iba-iba tayo. So, ganun po. Kailangan po, mahirap kasi mag-example sabihin, ano naman. Kaya, kung makita po natin, dapat magsikap. At para sa pagkakaisa sa ating mga sarili sa lahat ng bagay. Ang pagkakaisa ay ang isang pag-iisip o isang kaisipan. Bakit sinabing isang pag-iisip at isang kaisipan? Kasi inaayos natin ito, di po ba? Sa isang katawan, may ministeryo kang meron kang ministeryo. Yung katahin na naman sa katawan. Kung ikay kamay, dahil tungkulin lang ng kamay, yun ang gagawain mo. Huwag pakialaman yung tungkulin ng ibang nakaatas para hindi magkagulo. Tama po ba yun? Kasi kapag kinuha mo yung trabaho ni Pedro at trabaho ni Juan, ay parehong iisa mo, yun ang pinakikialaman yung trabaho mo, hindi mo ginaayos, at trabaho mo yung trabaho ginagawa mo, magkakaroon ng battle. Magkakaroon po ng miscommunication o yung misunderstanding, yung hindi magkakaintindihan. Di po ba? Kaya tayo po, kung ano yung meron tayong ministry, yun ang ating pag-iigihan, yun ang ating gagalawan para po tayo maging kumpleto at maayos yung ating samahan. Kikilos lahat at hindi tayo na yung parang mayroong kumikilos na isa lang o dalawa o tatlo. Kailangan lahat ng meron tayo, yung meron tayo sa atin, yun po yung gagampanan natin bilang isang katawan ni Kristo. Tama po ba yan? Pagsikapan. Kung hindi mo kaya yan, pagsikapan mo. At kung talagang hindi mo kaya, surrender mo. Tama po ba? At kung mahihirapan kayo sa ministry nyo na mayroon kayo, pwede naman po magsabi kayo para hindi po maging pilay. Yan ang pagkakaisa. Kailangan maliwanag, malinaw, at hindi tayo yung napipilitan lang, kundi masaya natin ginagawa yung ibinigay ng Diyos sa ating katawan. Amen po ba? Buti nga ngayon lahat may ginagawa, nagkakasama-sama Ako nga sa decision, lagi noong una, ako lahat ngayon dumami. Paano ba mahirapan? Dati nakaatang sa akin lahat yun. Pero praise God, marami na pong may hawak, marami na ang tulong-tulong na. Kaya, pagigihin natin, lalo tayo mag-level up na sama-sama sumulong at hindi tayo paurong sa ating pananampalataya. Paano natin nagagampanan na yung gawain na yun ay mapanatili yung pagkakaisa? Kaya hindi tayo yung parang tao na tumatanda na mayroong sinasabi na tumatanda ikaw ng paurong. Tayo po ay tumatanda na ano? Ayun! Palakpakan po natin ang Panginoon. Bilang tayo po ay nakakaisa, tayo ay sumusulong, hindi tayo mumurong kahit sa anong laban. Kahit anong laban, tayo
tayo ay pasulong, hindi po tayo paurong. Dahil kapag ay paurong, mahirap yon. Kapag ikaw ay paurong, ibig sabihin, pag mature ka na, mahuwi ka naman sa pagkabata. Pagkabata. Ano yan? Masyadong ang pagkabata. Mahirap. Pag tayo mapapatanda na, hindi na tayo dapat nagiging parang bata. Amen. Ang okay lang po, parang bata yung baby face. Ayan. Ako po ba baby face? Joke lang. Joke lang. Bakit? Talaga naman, di mo ba? Yung buho ko, baby face. Baby hair. Ako raw ay si Dora. Sabi sa anak ko dyan, ako po. Ako raw yung mukha ni Dora. Yung buho ko. Tawa ko ng tawa. Sino ba ako si Dora? Ako nakikitawa. Pero hindi ko alam kung sino si Dora. Nakikitawa ako sa kanya. Kasi nagtatawa nung sinabi sa akin yun. Pero hindi ko naman alam kung sino si Dora. Ayan. Kamukha po ba si Dora? Hindi nagsisinungaling yung bata. Praise God. Kaya yun, sa pagkakaisa, di pa ba tayo masaya? Oo. Tayo, ganyan, gusto ko yung mga mukha. Kasi kapag tayo yung bang inaantok at tapos hindi ka nakikinig ng salita, para bang walang buhay, hindi tumitimo sa iyo yung mga salita ng Diyos. Kailangan tumimo yan sa atin para magawa natin sa buhay natin na maging masaya tayo. Ang ating mukha ay hindi parang nilamupot na. Tayo ay parang masanas, no? Hindi parang pasas. Kaya ang makita niyo po, masarap ng paglingkod sa Diyos. Lalo nakakasama ko kayo, masaya ako, nakasama ko kayo. Bagamat tayo ay maraming wala, pero purihin ng Diyos, mapalad kayo at na kayo narito. Bakit? Alam ninyo, meron kayong matututunan na galing sa salita ng Diyos. Hindi ba kayo nagbulay ngayong umaga? Sa pagdating nyo ngayon, marami kayong makikita o makakain na para po sa ikabubuti ninyo. Amen? Ginagawa namin ito dahil sa pagmamahal. Dahil kung walang pagmamahal sa Panginoon at walang pagmamahal sa inyo, wala pong maglilingkod at magpapatuloy sa Diyos. Lalo na kung nakakaranas po ng hirap. Gutom. Ano alam mo? Sabi nung may nagtanong sa akin. Kasi siyempre, nag-iisa ako sa church. Wala si Timilen. Wala akong mautusan. Lagi busy mga tao dyan. Yung namang malapit na bahay, mga wala sila. At very, very busy. Praise God, yung kabisihan nila is patulong pangkabuhayan. Kaya okay lang yun. Praise God, na mayroon silang okay lang maging busy. Siyempre, nag-iisa ako. Nasa school ang mga bata. Wala akong mautusan. Nag-iisa ako dito. Ano yung ulam mo? Tiyo! At saka toyo! Di ba masarap? Mapakalasa nun. Kaya lang, nung ilang araw nakaraan, kakakain ko ng tuyo at saka toyo. Hindi na po ako makahinga. Umabog po yung dibdib ko, na high blood po ako. Hindi rin tama, ano po. Ay dapat sabi ko, hindi na dapat pala ako nagkakain ng tuyo. Pero ang sarap kasi ng tuyo, hindi naman maalat eh. Pangasinan kasi yun. Kaya lang, siguro nagkatapat-tapat na, lagi ako, ilang araw ako dito, kalahating kilo po yung uwi ko tuyo kaya yung oras-oras po, tuyo po yung ulam ko. Pag gusto kong kumain at nakita ko, tinitignan ko kung saan may bahay, may tao. Siyempre gamot sa sikmura. Tatakbo na ako sa mga bayan dyan. Kumisa, si Christy, nagdadala dyan. Kila kumare, kila Rachel, sa ayaw at sa gusto niya. Papasok ako sa kanila, kusina ang aking tinutuluyan. Tok-tok, sabi nga, tok-tok, may tawad dyan. Wala ako nakita kung tao na sa labas. Ako pala sa labas, ang tamang-tama nga ako ang dating ko. Nagluluto, nakita ko may luto na mauna na ako pa ako sa inyo kumain. Pag gutom po talaga ako, mauna talaga ako sa kanila kumain. Bakit? Hindi na ako maghihiyayaan. Kasi gamot saan, bro? Gamot sa sikmura ko. Kaysa naman ako yung sikmurain. Kaysa naman magkasakit ako, ayaw magkasakit. Ayan. Kapag may unity sa church, may pagkakaisa, magagawa mo yun. Pero kapag wala, malayo ang
loob mo ay parang ang ibang tao, hindi mo pinapalagay yung sarili mo, sa kapatid mo, hindi mo po kayang gawin talaga yun. Yung gamot sa sikmura mo. Pero ako po palagay ko loob ko sa inyong lahat na pag ako'y nagutom, hindi ako niyan. Dahil nga kasi, mahirap yung hindi ka maghigit kaysa kumuha ka na lang nang walang pakalam. Tama po ba yan? Kasi kailangan talaga may unity, may pagkakaisa. Kasi kung wala, magiging patangi ka eh. Hindi mo magagawa yung mga bagay. Wala, at saka wala po akong pride. Ang meron lang po ako, minsan fried chicken. Fried na pig meat. Kasi po, kung mayroon po akong pride, manitigas na lang po ako dito, baka lagi akong high blood. Bakit? Eh, siyempre, alam nga namang sila ay may busy eh. Ikaw pa yung unahin nila eh, may mga trabaho. Di ba? O, kumuha ko po, ay palagay ang loob ko, at tinuri kong hindi iba, kaysa kay Kristo, at may pag-ibig sa isa't isa. Kung mahina man yung pag-ibig nyo sa akin, ako malakas. Kung paano ako nagmahal sa Diyos, higit ang Diyos, pero mahal ko kayong lahat at iniibig ko kayo. We love you so much. Kasi hindi ako magpapagal. Hindi ako magpapakahirap. Kung may naman ako nasasaktan sa inyo, hindi dahil sa hindi ko kayo mahal. Mahal na mahal ko kayo noon. Kaya ako nagsasalita ng makakasakit minsan sa inyo. Pero kung hindi, paano pakialam ko sa inyo? Eh ano nga ba kung ano gawin ninyo? Wala akong pakialam sa inyo. Pero dahil ako may pinakikialam ko kayo, dahil mahal ko kayo at isang Espiritu, isang katawan, at isa ang Diyos natin. Yun po yung pagkakaisa na kailangan po natin pagsikapan na makiisa sa ating buhay. No? Dapat tayo na may isang pag-iisip kay Kristo. Dapat tayo po na i-renew ang ating isipan sa pagtitiis at pagpapatibay ng loob na inaalok sa atin ng kabanata. Yung kailangan may pagtitiis, mayroong pagtsatsaga, may pag-ibig. Kaya nagagawa natin magtiis, kaya nagagawa natin magtsaga. Dahil saan? Sa pag-ibig. Kanino? Sa Diyos at sa kapwa. Kaya pilitin natin, sikapin natin tayo makaisa sa ating samahan bilang isa kay Kristo. Huwag tayo yung parang patangi, parang mayroon tayong gusto. Kung mayroon tayong gusto, sabihin nyo. Palagayang loob po tayo, yung isang isip. Magsabi ka kung ano yung kailangan mo. Magsabi ka kung ano nasa loob mo. Para hindi tayo nangangapang pare-pareho at masasabing tayo may isang Espiritu at isang kay Kristo, isang katawan. Kasi doon po nabubuhay sa ating buhay yung pagtatapat. Ibig kong magtapat sa'yo para luman. Ano ba yung kinakatak na yun? Ano yung harana? Di ba ba? Kailangan nagtatapat po tayo sa Panginoon at sa ating kasamahan. Para po tayo po ay hindi nangangapa. I-renew natin, kung hindi tayo gano'n, i-renew natin yung ating isipan para po tayo lumakas ang kalooban natin na ang Diyos na tinanggap natin ay nagbibigay sa atin ng kalakasan ng loob. Sino na nagpapatatag sa atin? Kaya yung kalakasan ng loob natin, hindi yun galing sa ating sarili, kundi galing sa Diyos na tinanggap natin. Kaya tayo nakakapag-isa, dahil tayo mayroong isang isipan, dahil pare-pareho tayong mga mananampalataya at iisa yung ating inaaral na salita ng Panginoon. Kasi kaya hindi yan magkakaiba-iba, kasi isa yung pinag-aaralan natin, isa yung nilalakaran natin sa Panginoon, yun yung bigkis ng pagkakaisa kay Kristo. Sikapin natin po na mapag-isa po tayo sa isang Espiritu para maluwalhati po natin ang Panginoon na inaalok sa atin ng mga talata na ng ating nababasa. Pangalawa, dapat tayo magsikap na manahan sa Diyos o manahan sa diwa ng pagkakaisa. Manahan. Ano ba yung manahan? Manahan sa Diyos o manahan sa diwa ng pagkakaisa sa pagitan ng mga mananampalataya. Hindi sinabi dito na hindi mga unbeliever. Ang sinabi dito ay mga sa pagitan ng mga mananampalataya. Kailangan manahan. Manahan para tayo po ay mayroong isang pag-iisip. Dapat kailan po tayo na mayroong manahan sa diwa ng pagkakaisa sa pagitan ng mga mananampalataya. Paano
magkaroon ng pagkakabahabahagi at pagtatalo sa atin. Bilang tayo po isang katawan, nagmamahalan, may pag-ibig, handon yung pag-aabutan, handon yung relationship, handon yung unity, handon yung bigkis, handon yung pag-ibig, handon yung bunga ng Espiritu, para yung pagkakaisa po ay hindi mawala. Kailangan nandun ka sa loob nun. Kailangan nandun ka sa Spirit of unity sa mga mananampalataya. Hindi po pwede nang hindi ka mananampalataya. Kapag ikaw ay hindi mananampalataya, hindi mo mauunawaan yung mga pinag-uusapan. Hindi mo mauunawaan kung ano yung takbo ng ginagalawan natin sa isang katawan. Amen? Kasi kung ikaw ay mananampalataya, makakaunawa ka. Kasi ang Diyos nagbibigay sa atin ng kaunawaan, nagbibigay ng katalinuhan, nagbibigay ng isipan. Kaya kailangan tayo mayroong isang pag-iisip dahil kay Kristo na siyang nagbigay sa atin ng lahat ng bagay na yun po yung ating nilalakaran. Amen? Yun po na kailangan po natin na hindi magkakaroon dapat ng pagkakabahabagi at pagtatalo dahil tayo po ay nagkakaisa. Nasaan tayo? Number 3. Amen. Dapat tayo mamuhay ng may pagkakasundo. Diba? Tayo bilang isang mananampalataya, tayo may pagkakasunduan. Di po ba? Kaya tayo mayroong meeting, mayroon tayong mga cell group, mayroon tayong mga pag-uusap. Kaya nga po, hindi dapat tayo yung, sabi ko sa una, hindi tayo dapat nagkakaroon ng pagkakabahabahagi. Kaya kailangan mayroon tayong dapat na, dapat tayo po na namumuhay na tayo po ay nagkakasundo sa iisang layunin. Na si Kristo ay Diyos, may vision. Isa rin yan. Ano yun? Napag-usapan natin na dito, may ministry natin hawak-hawak, nagkakasundo tayo dyan. Iisa yung layunin natin dyan. At hindi para, inaayos natin para po tayo magkasundo. Kaya tayo lumalakad, isang katawan na ang nilalakaran po natin, yung vision po natin ay, ayun po, growing, multiplying, and disciple-making, church reaching out to the Philippines and to the nation for God's glory. Kung makita po natin, ang vision po natin ay ang pagpapahayag natin ng salita ng Diyos, maabot lahat hanggang sa ibang bansa sa kabutihan po, sa kapangyarihan po ng Panginoon. Kaya makita natin isang layunin tayo sa Panginoon na talaga ang Diyos ay tinuturuan tayo para tayo bigkisin sa isang Espiritu, isang layunin. Kailangan po na tayo po ay nakakasundo dahil sa pag-ibig sa isa't isa ayon kay Kristo. Nagagawa po natin yung pagkakasundo dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin at dahil sa pag-ibig din natin sa Diyos at sa ating kapwa. Kaya praise the Lord, hallelujah, na tunay na ang Diyos ay mahal tayo, iniibig tayo. Ayaw ng Diyos na tayo ay nagkakaputa-putaki. Ayaw ng Diyos na tayo ay nagkakahiwa-hiwalay. Ang gusto ng Diyos, meron tayong isang espiritu at meron isang layunin sa Kanya sa ikaluluwalhati ng Diyos. Dahil yon ang nais ng Diyos na tayo pag-isahin sa iisang espiritu. Ano yung pag-isahin? Pag-isahin mo ang laman ng ating puso. Pag-isahin mo ang laman ng ating isipan. Bigkisin mo ng iyong pag-ibig, bigkisin ng iyong pagmamahal. Jesus, magkarika sa aking buhay. Kapag nabigkis tayo sa isang espiritu, ang Diyos po ay maghahari saan? Sa ating buhay. Gusto niyo po ba na maghari ang Diyos sa inyong buhay? Amen. Siyempre, tayo lahat gusto natin na tayo po ay paghalian ng Diyos. Kaya kailangan tayo po ay laging nagkakasundo dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Paano tayo ibigin ng Diyos kung tayo ay
Ang pag-ibig ng Diyos tayo buklurin. Tayo nag-isahin sa isang Espiritu. Amen? Ang Diyos ay hindi tayo hinirang para pagkawatak-watakin. Tayo hinirang Diyos para mabuklod sa isang Espiritu, sa isang katawan kay Kristo. Dahil ang Diyos mismo nasa atin tinanggap ang Diyos na pag-ibig, Diyos na hindi nagbabago simula noon, ngayon at magpakailanman. Walang hindi kayang gawin ng Diyos na tayo po ay buklurin sa isang Espiritu at isang katawan. Sumulat si Pablo sa simbahan, sa simbahan ng Efeso, ng chapter 4, na ang sabi doon ay tulad ng bilanggo dahil sa Panginoon. Kung gayon, hinihimo mo kayong mabuhay, isang buhay na karapat-dapat sa pagkatawag na mayroong kang natanggap. Isang pagkatawag na mayroong kang natanggap. Nang ikaw ay tinanggap ng Panginoon, mayroong kang natanggap na galing na kaloob mula sa Diyos. Nakikita natin na ang Diyos ay laging siyang tumawag sa atin para po tayo ay magkaroon ng buhay sa pagkatawag niya sa atin. Ano yun? Ano ay yung merong natanggap? Nasabi dito na tinanggap tayo ng Panginoon. Ano yung natanggap natin mula sa Diyos? Kung minsan sasabihin natin, ano kaya yun? Ako hinirang ng Diyos, ba't hindi ko maramdaman kung ano yung tinanggap ko mula sa Panginoon? Ibig sabihin, kaya hindi ka masaya minsan, na hindi ka nagiging masaya kasi yung kaloob na ibinigay sa iyo ng Diyos ay hindi mo tinatanggap at hindi mo ginagalawan. Hindi mo sinusunod, kaya hindi ka masaya. Subukan mo sa mga ibinigay ng Diyos na tinanggap sa iyo ng Panginoon, gawin mo, sumunod ka, tiyak magiging masaya ka. Amen? Kasi kapag gumawa ka ng isang bagay na hindi ka at napipilitan lang, wala kang masaya. Hindi ka masaya. Sumusunod ka. Sumusunod ka na yung paaminihilaon. Pero kung sa gawain, sa ibinigay na regalo o natanggap mula sa Diyos, na kaloob sa iyo, ginagawa mo, magagawa mo na kung may kagalakan sa iyong puso. Amen? Kaya, sabi po dito yung nabubuhay na karapat tayo po ay nabubuhay sa hindi mo kayong maging mabuhay. Ang mabuhay na kaya dapat tayo po ay yung pagkatawag sa atin mayroong kang natanggap mula sa Diyos. Ano yung mga meron kang natanggap na yon? Ano po yun? Ang sabi doon, maging ganap na mapagpakumbaba at maamo. Maging ganap at mapagpakumbaba at maamo ka. Ano ibig sabihin? Bakit sinabing gano'n? Maging mapagpakumbaba. Kasi tayo minsan, o sometimes, mayroon kang kayang gawin. Ang taas-taas ng pride mo. Hindi ka, ayaw niya. Kasi maglilinis lang eh. O mag-uurong. Or walis-walis daan. Parang ang baba. Parang hindi ko kaya tanggapin. Kaya mo namang gawin. Parang gano'n na nag-aalinlangan ka sa iyong kaloob na ibinibigay sa iyo na ayaw mong gawin. Kaya sabi doon, kailangan daw marunong tayo magpakumbaba. Kailangan marunong tayo magpakumbaba at maamo. Paano yung maamo? Gagawin mo yung pagpakumbaba na kasamang maamo. Paano yun? Hindi kayo parang ulol na aso. Na tayo yung talagang kaya natin magsalita na mag-approach o magpahagi ng salita na magpaliwanag ng ay, hello kapatid, kaya mo bang galing ito? At ay, kailangan gawin mo yan sa ayaw sa gusto mo gawin mo yan. So, hindi ganon. Kailangan mayroong yung pagsasalita natin may healing o mayroong kasamang pagmamahal. Amen? Kasi kahit nagkalinugawan, ministry pa rin yun. Bahagi pa rin ang katawan yun. Amen? Kasi kung lahat tayo magtuturo, sino magkilos? Sino yung gagalaw kung lahat tagapagturo tayo dito? Kaya lahat tayo mayroong natatanging kaloob na mula sa Panginoon. Kaya kailangan tayo po mapagpakumbaba at maamo. Maging matyaga. Magtiis sa isa't isa sa pag-ibig. Nagagawa mo yung pagtitiis. Bakit? Mayroon kang pag-ibig. Saan? Sa Panginoon at sa kapwa. Dahil kung hindi, mag-uutos ka. Mayroon nga inuutosan. Hindi mo naman inuutosan ni Pastor eh. Hindi, ayaw ko gawin yan. Pero dapat po, kung ano yun, magtutulungan po tayo na, ako nga pastor eh,
Akita mo, isis ako na isis ng talyasi, isis ako na isis ng kaldero, isis ako na isis ng kawali, isis ako ng urong, lampaso ako na lampaso, tapas ako ng tabas ng damo, alis ako. So, pastor ako na dapat pa sana na gawin ko yun. Pero, dahil sa ako'y kamukha rin ninyo, iisang katawan tayo kay Kristo, ano yung kaya kong gawin, ibabahagi ko. Praise God dahil kaya ko, dahil malakas ako. Diba? Dahil kung mahina ka at may pride ka, at hindi ka marunong magpakumbaba, may parang kang may suha sa kilikili. Mahirap ang isama sa unity. Walang pagkakaisa nun. Kasi may pride ka. Tayo mga naglilingkod na mga nanampalataya, isinuko na natin sa Panginoon yung pagiging ma-pride natin. Kaya tayo po ay mapagpakumbaba na ngayon. Wala tayong hindi kaya gawin. Ang pagtitiis po o pagtsatsaga ay bunga ng pag-ibig. Di ba? Kung wala kang pag-ibig, hindi ka makapagpagtsaga. Hindi ka makakapagtsaga kung wala kang pag-ibig. Dahil yung ginagawa mo na yun, hindi para maparangalan ng tao. Hindi para maparangalan si sister, si kumare, or yung pastor o pastora, o yung mga leader. Nagpapakitang tao o nagpapakitang bilas. No. Ang ginagawa natin ay sa Diyos lahat. Kahit hindi ko nakikita, kahit hindi nakikita ng mga kung sino man yung ginagawa mo sa pagkakasya, nakikita ng Diyos yun. Kaya ang magbibigay sa'yo, ang magbibigay na regalo sa'yo ay sino? Ang Panginoon. Kasi kapag mayroon ka niyan, mahilig lang, minsan nga, mahilig lang kami magsalita. Salita na salita, ang talino mo nga eh. Pero, salita ka ng salita, pero wala ka namang, ano? Nasa inyo, pagtitiis mo, o pagtsitsaga mo, nasa inyo pag-ibig mo sa kapwa, at sa Diyos. Ginagawa natin lahat ng bagay na yon dahil sa Panginoon, sa lakas ng kapangyarihan ng Diyos na tinanggap natin mula sa Panginoon. Ang lahat ng bagay magagawa natin dahil sa lakas na pananampalataya natin sa Diyos. Bakit? Natuto tayo magtyaga, magtiis, maghirap, magsakripisyo. Dahil kanino? Sa Panginoon. Yun. Pag ikawin nakabahagi doon, nagtyaga ka, nagtiis ka, at ipag-ibig mo sa Diyos, talaga maganda magiging unity natin sa Panginoon. Kaya napakasarap na damhin na mayroon talaga tayong natamnan ng bunga ng Espiritu o bilang isang mananampalataya na kailangan na ang bawat mananampalataya ay mayroong pananampalataya sa Diyos. Dahil yung nagbubuklog yung pananampalataya natin sa Diyos. Kaya kung sasabihin mo, may pananampalataya ka, hindi ka naman kumikilos. Hindi ka naman gumagawa. Abot ka na sermon mo para kasi Suryano, na salita ng salita nang walang ganun lang siya. Salita ng salita. Yung mga ibang tao mahilig magsalita, pero hindi mo nang makita sa gaba. Nakakalupot. Bakit? Walang pumakasipag ganun. Kahit sabihin mo sobra, ipinagkalaw sa iyo mga katalinuhan. O baka sarili mo yan, katalinuhan, hindi galing sa Diyos. Kasi pagka ikaw ay galing sa Diyos, ang katalinuhan mo, marunong kang magpakumbaba. At ikaw ay maamo. Marunong magtiis at may pagtsatsaga. Kasi bakit? Mayroong pag-ibig. Alam niyo po, sa Panginoon, tayo po ay isang iglesia. Isang katawan kay Kristo. Iisa ang tinanggap nating Diyos. Tama po ba? Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na naglikha ng langit at lupa. Ng lahat ng bagay na nakikita mo rito ngayon sa salibutan. Na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Na pinagkalooban ka ng buhay una sa lahat. Binago ang buhay mo nang dahil sa kanyang buhay na inyalay para sa atin. Pagsikapan natin na tayo po ay panahanan ng banal na Espiritu, panahanan ng buhay na kaaya-aya at kalugod sa kanyang harapan. Bakit? Kapag mayroon ka, kasi kapag tinanggap mo at naging mananampalataya ka sa Diyos, Galatia 5:22, bunga ng Espiritu, ay mayroon ka. At pag nagkaroon nun, nagbubunga sa iyo yun. Yun ang makikita sa pagkatao mo bilang isang
mananampalataya kay Kristo. Kaya kailangan po, doon yung pagpapakubaba natin, maamo at maging matyaga, mapagtiis sa isa't isa dahil sa pag-ibig. Sumunod po ay magsikap na mapanatili ang pagkakaisa ng mga espiritu sa pamamagitan ng bigkis ng kapayapaan. Nagagawa natin yung pagkakaisa dahil tayo mayroong kapayapaan na bibigkis tayo sa isang espiritu at kaya tayo ay nagkakaroon ng mga kapayapaan. Di ba? Pag may payapa ka, kamukha ngayon, yung mga mukha ninyo, hindi parang nila mukot, kundi parang mga mansanas. Kasi di ba, masaya tayo na nagkakaisa sa puso at damdamin. Nagkakaisa tayo ng mga layunin natin sa isang katawan, sa iglesia o sa church. Nagkakaisa tayo. Kaya napakasarap na mapanatili po natin yung bigkis ng kapayapaan. Merong isang katawan at isang espiritu. Kaya mo, sabi mo sa tabi mo, kaya mo. Na mayroong isang espiritu na mula sa Diyos. Sabi mo ulit, nagaya mo. Sabi mo sa tabi mo, nagaya mo. Na mayroong isang espiritu na galing sa Diyos. Kasi, magkakaisa tayo ng Diyos, yung pagkatawag, kaisa tayo nananampalataya, kaya tayo magkakaisa, hindi pwedeng lumayo yung kaalaman natin doon sa pagkakaisa natin. Bakit? Iisa yung ating inaral. Iisa yung ipinahayag sa atin na tagapagligtas natin. Kaya lang, yung kaloob ay binigay sa atin iba-iba. Bakit? Yun ang kaya mo eh. Mayroong sukat yung kakayanan natin. Kaya tayo iba-iba na kakayanan na ginagampanan dito. Kaya yun po yun, makita natin, yun ang pagkis ng buhay natin na kaisa sa Espiritu, sa magitan kapayapaan. At merong isang katawan at isang Espiritu na gaya mo. Gaya mo, noong tinawag sa isang pag-asa na ikaw ay tinawag. Noong ikaw ay tinawag ng Panginoon, na gaya mo, na tinawag ka ng Diyos, mayroon tayong Espiritu na tinanggap at tayo nagkakaisa doon. Tama po ba? Mayroon tayo sa inyo dyan, mapakahilig ng mga praise God, kasi ang laman ng puso is Word of God. Mapakasarap na sa atin na ang laman ng isipan natin ay salita ng Diyos, kasi alam niyang lakaran. Kaya yung devotion nyo, tuloy-tuloy nyo lang, mga kapatid kong minamahal kay Kristo. Kasi kapag kayo ay hindi lang naman po tayo yung kumakain lagi ng masarap lechon, adobong baboy, adobong baka, adobong manok, naamoy kahapon doon sa conference, naamoy tayo adobong manok. Nung pala kami may adobong manok na dala-dala. Kaya praise the Lord. Alam niyo po, napakaraming tao, kaya muli ng Diyos at kami po ay naatin. At salamat po sa Panginoon bilang tayo po ay may kaisa, isa pang example sa pagkakaisa. Ayan. Na hinirang at isang katawan tayo kay Kristo. Yung kakaya ni Pedro, hindi kakaya ni Juan. Kaya purihin ng Diyos dahil kami po ay hindi makatango-tango. Kaya ako bilang pastor, hindi ako makatango-tango kay Pastor Roman Ibarra na ating naging guest speaker noong anniversary. Na willing o gusto niya na tayo ay kanilang makasama at mapaatin sa kanilang rise up na celebration o conference. Wala kaming, kung mayroon mang pera, kaunti, hindi kayang umatin. Kasi ang tickets po ay isang 500, 700 at 1,000. Ang sabi ni Pastor Roman, pipilitin niya na meron taong sinabi na sasabihin ko sa kanya na paghatian namin yung ticket ninyo para makarating lang kayo. Kasi intindihan ko kayo dahil nag-anniversary, alam na nagagastos. Pero sa biyaya ng Diyos, in summary, ay hindi, umuwi na ako sa amin. Umuwi na, alam na kong pag-asa na makarating sa conference kasi pupunta ako mag-isa, dalawa, ayoko noon. Kung meron tayong isang espiritu, may unity, nandun yung pagmamahal at push-shirt ko sa inyo. Na kung ako yung pupunta o dalawa lang kami o tatlo, malungkot ako na para sa Christ na Philippines bukawin. Pero kapag na lang nakita ko yung message, ganun, hindi naman ako masyado nagpuklag kasi nandun kasama ko Sister May. Na siyempre busy kami sa maraming bagay na kaya kami umuwi doon, may layunin. Hindi basta kami
lang. Ay, alam niyo po, nakita ko sa ganun, pumayag si Pastor Roman na bahala, huwag na intindihin ng ticket. Ang iintindihin na lang ay food at transportation. Sabi ko, praise God. Pero ito pa rin yung reply ko sa nabasa ko. Adi ang igagayak na lang natin yung food at saka transportation. Mayroon na naman akong nabasa. Sige magluluto ako. Magdadala ako. May isa kong nabasa. Hipon ba yun? Sinigang na hipon. Tapos may nabasa ko. Sige, mag-adobo na lang ako na yung ano. Tapos nakita ko ulit, may bumili na ng lalagyan ng food. Mayroon na. Thank you, Lord. Sabi mo, lahat ng hinahanap natin na kaya tayo ay hindi makarating dahil sa problema na yun. Pero puri na doon, kung meron tayong sa Espiritu, nababasa ng ating mga kapatid sa Panginoon ano yung needs o pangangailangan ng bawat isa. Hindi na kailangan, ikaw yan, gawin mo yan. Hindi na po, pagkilos na po ng banal na Espiritu po ang kumilos. At yun po, nakarating po kami, nakahiksing po sa biyaya ng Panginoon. Nakarating po kami po ay 8 person na nakarating. Ay siyang pala kami na nakarating po doon sa biyaya ng Diyos. At yun po ay sa bilang tayo po ay may kaisang Espiritu na nadarama yung kulang, yung pagkukulang ng isa. Inaakupuhan ng iba na may kakayanan. Nagpitbitan sa maduming sabi. Kaya yung pagkakaisa po, mahirap yanis. At yun po, kailangan pagyamanin natin sa ating samahan, yung pagkakaisa. Na hindi tayo magkontrakan, na hindi tayo yung pero kung may magagawa ka naman, ano yung kaya mo? Ibigay, huwag natin namang manatili na lagi tayong binibigay. Sabi nga ni Pastor Roman, na pag sumakay sa sasakyan, natutulog. Kasi ayaw magbayad ng sasakyan dahil may kasama siya. Kumbaga po, kailangan itinitiwala nila sarili. Paano kang pagpapakain ni Lord? Kung ako meron hindi ko nahihibalin na bayad ako ng kasama ko. Ako na kusang magbibigay kasi alam ko, pag ako'y nagtulong sa iba, alam kong ibibigay, ibabalik sa akin ng Panginoon na masigit doon. Amen? Ganyan tayo, pag may pagkakaisa, nararamdaman natin yung sakit o gala, kapayapaan ng isang samahan. Nararamdaman mo yan. Pero kung manihit ka at walang pakikiisa, maninigas na life mo. Hindi ka na makikjoin o simpan siya doon sa mga activity na kung saan meron tayo. Kaya po, kailangan tayo yun. Huwag tayong magkulang. Amen? Kailangan may pag-ibig talaga at meron tayong bigis ng kapayapaan. Nagaya mo. Yun nga, nagaya mo. Nagaya mo. Tinawag ka na may kalwot na ginawa mo yun, nagaya mo. Ibig sabihin siya, sinabi ito, naggaya mo, dahil hindi lang ako, pati ikaw, kaya gaya mo. Yung tinawag ng Diyos na hindi lang ako, pati kayo, para gaya mo, pati tayo lahat ng sinasabihan natin. Na yung alikaloob, nagagawa natin yan. Bibilisan ko na po kasi mga bata ko. Hallelujah. Kaya ang sabi po dito na gaya mo, isang tinawag sa isang pag-asa, nang ikaw ay tinawag, yun, nagawa mo po yun. Yun po yung sinabi, kailangan nag-i-effort ka rin para magtagal ang pakikipagkasundo sa mga kapatid sa pananampalataya. Kailangan nag-i-effort ka rin na mapagkakasundo tayo sa mga kapatid sa ating pananampalataya. Huwag tayo yung may pride, huwag tayo kailangan magpakumbaba. Pag kasi sa kapatid natin sa pananampalataya, tayo lahat ay walang pagpapakumbaba at lahat tayo ay matayog pa sa aeroplano. Wala po. Kailangan mayroong bababa. Mayroong bababa. Kahit hindi ikaw yung misanaw, kailan nagbababa ka. Kung ikaw ay pinananahanan ng banal na Espiritu, hindi ka magiging matayo. Matayo pa sa Celeste. Sa kantalian yun, Celeste de Gaspi. Matayo ng lipad. Nasa rambola ni Pepe. Matayo ng lipad. Nasa rambola ni Pepe. Ganon. Hindi tayo yung katulad ng saranggola na yun na tumataas ang lipad. Tayo ng Diyos, hindi gusto yung gano'n. Kailangan tayo marunong maging magpagpakumbaba at maging maamo. Kaya makita po natin na tayo po ay bilang isang
isa sa Panginoon, kailangan magkaroon po tayo ng effort para magtagal ang pakikipagkasundo natin sa iba nating mga kapatid sa pananampalataya. Ito po ay isang aral kapag nagawa mo. Sino yun? Inaaralan yung sinasabihan mo. At yung ginagawa mo, maaaral din yun sa kanila. Encourage po yun. Bilang magkakapatid, huwag na lang isipin ko ano yung mga bagay na mangyari. Ang iisipin natin yung makabubuti para sa kapatid at isang layunin sa Panginoon. Amen? Atin yung pagmamalang ang paiiralin po natin dito yung pag-ibig, yung pagmamahalan natin sa Panginoon. At kapag hindi po natin nagawa yun, ang Diyos po mismo, parang sino ka ba? Ano yung pagkakaiba mo nung hindi ka tinawag at ngayon tinawag ka na? Ano yung pagkakaiba mo noon at saka ngayon? Na ikaw yung binago at hindi ka pa binago, ano yung pagkakaiba mo kung walang pagkakaiba? Right? Kasi kung walang pagkakaiba, anong masabi mo na ikaw ay nakipag-isa na sa Panginoon at saka mo na ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluwag ng pag-iisip at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa sarili. Utos na maliwanag yun ng Panginoon. Kaya kailangan mayroon tayo nun. Kahit na kaunti dapat mayroon, sabi nga sa Matthew, na kahit yung pananampalataya mo malasin langit ang buti na mustasa, gano'ng kaliit yun. Kaya kailangan meron po tayong pananampalataya sa Diyos para po tayo makiisa sa Diyos, sa kapwa, andun yung pag-ibig. Ang pagkakaisa ay nilikha ng Espiritu ng Diyos. At ito yung makapangyarihang nagbubuklod sa atin sa kapayapaan. At Diyos pa rin ang pinagmula ng kapayapaan. At yung po ang nagbubuklod sa ating Espiritu para po tayo magkaisa ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Pero sikapin mo at iyakin mo nasa iyong Diyos. Nakasama mo ang Diyos. Tayo ay tinawag sa isang pag-asa at dahil dito tayo ay may higit na pagkakatulad. Tayo ay may higit na pagkakatulad sa isa't isa kaysa hindi. Tama po ba yun? Mayroon tayong pagkakaisa. Mayroon tayong higit na pagkakaisa na pagkakamuka kaysa hindi. Bakit sinabing may kaisa, may pagkakahigit kaysa hindi? Kasi nga, yung inaaral po natin ay iisa. Ang Diyos natin ay iisa. Ang kapayapaan na bunga ng Espiritu ay iisa. So, inilalakaran natin ay iisa. Kaya, kaysa sa hindi, tayo nagkakasundo, mas nagkakasundo kaysa sa hindi. Pero pag ikaw ay lumuhis at hindi ka nagpagkasundo, ibig sabihin, wala ka rin sa bunga ng Espiritu na tinanggap mo. Andun ang pride mo. Kailangan mo wala yun. Sa ating buhay, kailangan wala yung pride. Kailangan meron tayong maamo, pagpapakumbaba, pag-ibig, pagtitiis, pagtsatsaga. Dahil may pag-ibig tayo, kaya natin gawin nun. Yung wala ka nang makain, pag pumunta sa kapatiran mo, bilibot ka. Kahit utang, bibili ka sa tindahan para mapakain mo. Tama po ba yun? Ganon, kaputi ang Diyos ng pagmamahal. Mayroong mahilig magluto, ang sarap magluto, hindi ko na babanggitin. Mayroong mahilig masasarap magluto sa inyong lahat. At talagang panatik thank you Lord, salamat Panginoon sa mga tao na kung saan mapagbigay. Kaya lalong yumayaman ang mapagbigay ay lalong yumayaman at ang mga tigumang kamay ay naghihirap ang mga tigumang kamay. Nasa ba yung mga taga-bata na yan na lagi nagpapahayag ng salita na yun? Nawala na rin pati si Sister Michelle. Ano nangyari kaya dyan? Okay. Hallelujah. Kaya makita po natin na tayo po ay kailangan namumuhay ng may pagkakaisa. Dahil tayo po ay mayroong pagkakatulad sa isa't isa kaysa sa hindi. Kaya dapat natin ito ay sikapin mamuhay ng may pagkakaisa kay Jesucristo. Ito tayo magbabakas. Dapat tayo ay nagkakaisa o nasa isang pag-iisip. Ang kapangyarihan ng Diyos ay magagawang kumilos sa atin. Kapag tayo may pagkakaisa, nagkakaisa ng layunin, ang Diyos makakikilos sa atin. Pero kung tayo nagsasabong-sabong, asaan ang pagkilos ng Diyos? Ayaw ng Diyos. Dahil ang gusto ng Diyos, tayo nagkakaisa, tayo ay nagkakasundo. Dahil meron siyang pattern, meron siyang iniwang mga salita. Kaya kailangan nyo ng pagyamanin natin ang salita ng Diyos. Magkapakalalim tayo sa salita ng Diyos. Mag-devotion tayo lagi para alam natin yung mabuti
nilalakaran natin, kung saan tayo lumalakad ng pasulong, hindi paurong. Kasi kung tayo lalakad ng paurong, mawawala yung unti-unti, yung nasa isip natin, nasa puso natin, yung mga alay na tinanggap natin mula sa Diyos, ay unti-unti yung mawawala. Right? Tama po ba yun? Kaya kailangan tayo po ay lumakad ng pasulong, hindi paurong. Kaya ang sabi po dito ay, hallelujah, nasa na ba ako? Kaya sinabi ni Pablo sa talata ngayon, na tayo ay magdadala ng kaluwalhatian at papuri sa Diyos na ating Ama sa ganitong paraan. Sa unity, pagkakaisa natin, naluluwalhati natin ng Diyos sa ganong paraan. Mula sa isang puso at isang bibig, ay nung naluluwalhati natin siya. Mula sa isang puso at sa isang bibig, ay naluluwalhati natin ang Diyos o naluluwalhati natin siya. Ngayon, dalangin ko na gawin ninyo o gawin natin ang lahat ng pagsisikap na mamuhay ng may pagkakaisa sa ibang mga mananampalataya. Ulitin ko po. Ngayon, dalangin ko na gawin ninyo o natin ang lahat ng pagsisikap na mamuhay ng may pagkakaisa sa ibang mga mananampalataya. May pagsisikap na mamuhay na may pagkakaisa. Sikapin po natin. Naway ipagkaloob ng Espiritu ng Diyos ang pag-ibig at pagtitiis na kailangan upang mamuhay ng may kaisa-isang pag-iisip, upang ang kapangyarihan ng Diyos ay maging maliwanag sa inyong buhay at sa pamamagitan nito ay magdala ng kaluwalhatian sa Diyos. Tayo pong lahat ay tumingin. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Thank you, Banal na Espiritu. Salamat sa unity. One Spirit, one body, one soul. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ikaw ang Diyos namin, Panginoon, na nagpipigil sa amin sa isang Espiritu. Oh, yes. Sa'yo
kailangan kong katabi nyo? Sabihin nyo, we are part of the body of Christ. So we need each other. So, ano nyo po, sabihin nyo, kailangan ka namin, kailangan kita. Ayan, hindi mabubuhay o masasaktan ng Christ the base bungawi kung wala ka. Hindi mo nga, katabi mo. Ayan, parang ayaw sabihin. So, yung kaya mo, hindi ko kayang gawin yung kaya mong gawin. Sabihin mo sa katabi mo mo. Ayan, kaya kailangan po natin ng unity. So, yung kayang gawin ng partner natin, katabi natin, hindi po natin kayang gawin yung siya ng mga kagawa. Amen po ba doon? Kaya palakpakan natin ang Panginoon at this morning po.
Amen. Ayan, salamat sa Panginoon sa paggamit kayo, yung mga kabataan na unti-unti nagpapagamit sa gawain ng Panginoon. Ayan. Thank you, Lord. Ayan, tayo pa ay tumayo at para ipanalangin po natin ang ating mga pinagkaloob sa umagang ito. Atin po munang buklatin ng ating Biblia sa Mateo chapter 7, verse 7 to 8. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Amen. Tayo lamang po ay kumatok sa ating Panginoon. Humiling po tayo sa Kanya kung ano po yung nais natin hilingin sa Kanya, dahil hindi po niya tayo pinakikinggan, kundi andyan lang palagi si Lord sa atin. Kaya, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng mga anak mo sa lugar na ito. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagpaspalad ng pagbibigay ng bawat isa sa aming Panginoon, ang pagbabalik ng pasasalamat, ng pagmamahal namin sa iyo, Panginoon. Salamat dahil sinusuklian po namin ito na wala hanggang pasasalamat, Panginoon, sa mga ginagawa mo sa aming buhay. Lord God, dalangin po namin, Panginoon, na ang mga malikom na ito, Panginoon, ay magamit, Panginoon, sa gawain ng iyong iglesia, Panginoon, magamit ng mga kapastoran, malikom, Panginoon, ito upang maipagawa, Panginoon, yung kisame. Lord God, kayo ang patuloy na manguna sa buhay ng bawat isa, na patuloy, Panginoon, ang magbalik ng pagmamahal mula sa iyo, Panginoon. Patuloy niyo po pagpalain ng mga anak mo, Panginoon, ang kanilang mga pinagbubuhanan at source of income, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Panginoon. Lord, patuloy niyo po ipagkaloob sa bawat isa at patuloy niyo po kami pagpalain, Panginoon, sa spiritually, mentally, financially, Panginoon. Lord God, maraming salamat sa patuloy na pagpapalang at pagkakaloob po sa bawat isa. In Jesus' name. Lord God, dalayan po namin na kayo ang siyang magbalik ng siksik, liglig at umaakaw na pagpapala ang bawat isang nagkaloob sa umagang ito. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Manatili po tayo nakatayo para sa pagwakas na panalangin. Na-bless po bang bawat isa sa turo ni Pastora? Amen! Amen. Yes, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Tunay nga, O Diyos, na patuloy na naman kami nabusog, Panginoon, sa mga salita mo, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na dalangin ko, Panginoon, na patuloy kami magkaroon ng pagkakaisa, Panginoon, at patuloy na nakakonek sa iyo, Panginoon, ang aming lahat ng mga ginagawa. Tunay nga, O Diyos, na napakabuti mo sa bawat isa dahil patuloy mo kaming tinuturuan, patuloy mo kaming sinasamahan sa lahat ng oras, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, na sa umagang ito, Panginoon, ay patuloy kaming pinagkaisa, Panginoon, at pinagtipon-tipon para patuloy na magkaroon ng kabusugan at magamit namin, Panginoon, sa pang-araw-araw namin mga buhay. At ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi na Amen.